ang Panginoon. At sumainyo rin. Basa sa banal na Ebanghelyo, ayon sa San Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabing dagat. Nilapitan siya ng makapan na tao, kaya lumulan siya sa isang tao at naupo roon, samantala ang mga tao ay nasa dalampisigan. At nagsalita siya sa kanila sa pamagitan ng matalinhaga na agwiga. Ang isang magsasaka ay lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, ang ilang butil ay nalaglag sa tabi ng daan. At ito ay kinain ng mga ibon sa hipapawid nang sila ay dumating. Ang ilan ay nalaglag sa mga patuhan na doon ay walang sapat na lupa, tumulo agad, palibasa ay hindi malalim ang lupa. Katapos pagsikat ng araw ay nalagta at tuluyan ang natuyo dahil sa kawalan. Ang ilan ay nalaglag sa dawagan at ang lumaki ay linis ng mga dawag. Ang iba naman ay nalaglag sa mabuting lupa. May namunga ng tig 100, tigaan na po ng tig 30. Ang mga may tainga ay makinig. Mga magulang ko at mga kapatid, ang mupusong ng ating kaligtasan. Luwalhati ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat at pakinggan po natin ang Naway pawiin ng mga kasaltaan ng tinga, ang ating po mga pagkakasalan. Amen. Amen. Sisigurado ko sa Pila. Sisigurado ko sa Pila. Sisigurado ko sa Sa Pila. pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. At mga kapatid, ating pong palakpakan ang ating Panginoon. At ito ang ating pong mahalan ng Panginoon. Ang ating pong Panginoon ng mga kapatid ay meron itong apat na bahagi. Apat na puntos na itong ihatid po sa akin. Subalit, ating po munang alamin, ano ba ang nais ko kahit sa ating pong Panginoon? Una po sa lahat mga kapatid, tayo po ay inukumpara ang ating pananampalataya tulad sa isang bukil. Sa isang buto. Para po ating itanim, yung ating pananampalataya. Ang Panginoon po ay hinayaan na tayo po magsama-sama, makita-kita po ngayon sa umagang ito, dahil po dun sa butil na yun. Hindi naman po ito isang coincidence, o pagkakataon na tayo po ay nandito ngayon. Kundi tayo po ay pinagpilutan, tinulot, at minarapat na magsama-sama po sa kanyang harapan para po magpuri, para po sumamba. Kaya nga po, sinasabi ng ating po kasulatan, ang mga may tainga ay makikinig. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakikinig ng mga aral ng mga salita ng Diyos, ibigay mo ang iyong tainga para marinig mo ano ba ang ibig ng Diyos patungkol para sa iyo, para maunawaan mo ano ba ang mga dapat ng malaman sa ating pong pananampalataya, sa ating pong buhay. Kaya nga po, kadalasan, pag tayo po ay nag-aaral sa eskwelahan, ang ating pong mga teacher ay namimingot ng tenga pag hindi ka nakikinig. Noon po, ang mga teacher noon, tatanda ko pa ay may hawak po stick. Na kung hindi ka makikinig sa sigaw, ay hahampasin na yung table. Na kung hindi man, iimis po na mesa mo. Bakit po kaya? Kasi para po sa kanila, napaka-importante ng bawat subject na ituturo nila para pag ating pong paglaki, ating pong tanda, nung bata pa tayo, ay ating pong padala. Kaya nga, ang sabihan makikita natin sa mga wall, ay nakalagay doon, time is gold. Bakit kaya? Kasi pag isang bagay, hindi maintindihan, nung bata ka pa, paglaki mo, malamang hindi mo talaga alam. Tulad na ng tanong, 1 plus 1 is equals to ano? 3. 11. 3. Pero sa pag-aasawa, 1 plus 1 is equals to ano? 3. 1. Kaya lang, plus 1 is equals to 3. Sa una. Ang problema, paano kung kambal? 1 plus 1 is equals to 1 plus 2.
equals to 4. So yung mathematics mga kapatid ay nasisira po pagdating sa parte. Ano ho? So bakit yung mga kapatid, ano ho? Ating pong pagnilayan, ano ba ang nais na ibang sa ating Diyos sa apat ng bahagi na ito ng mga buto? Ano ho? Yung pong unang mga kapatid ay inihagis, ano ho, ng mag-ahasik ang mga butong ito at napunta po sa lupa. Kaya lang ho, ang problema ho ay ginto. Nalaglag sa tabi ng daan. Kaya nang may dumating na mga ibon, sabi nila, wow! Pagkain to! Tinuka. Pagkain naman ito. Ano? Tama-tama, libre. Walang bantay. Pwede natin kainin. Ano kaya ibig sabihin ng parte na ito, mga kapatid? Ano ho? Ito po yung pananampalataya, biyaya ng bigay sa atin ng Diyos na hinayaan natin mawala. Ano ho? Dahil hindi natin pinaging dapat, hindi natin pinahalagahan, o sa salita ay binaliwala natin. Paano kaya yung anong relasyon sa buhay natin? Minsan po ang Diyos, mga kapatid, ibigay ng mga katotoo, ng mga biyaya, para higit nating madama ang kanyang pagmamahal, para maunawaan natin na kahit po tayo ay nangihina, kanya pa rin yung grasya niya. Minsan no, sa pagbibigay ng biyaya ng Diyos, minsan hindi natin napapansin na meron ng biyaya. Minsan na binibigay niya, out of 100%, na binibigay niya, minsan 10% lang, minsan 20%. Pero sasabihin natin, kulang pa. Instead na magpasalamat ka, nangyayari po, nagrereklamo pa kasi kulang. Ano ho? Sabi daw po nila, paano yan kung kumuna ng pera? Ano gagawin mo? Siyempre, makikipagagawan ako. Eh, paano kung bariya? Makikipagagawan ka ba? Siyempre, hindi na. Bungkol na yun. May mga kapatid, sinasabi po sa ating po ng bahagi na ang tao daw po, ayon po sa pag-aaral, ano ho, sa siyensya, ay wala pong kabusugan. Para yung larong pakman. Ano ho, wala siyang ginawa kundi, umuya ng umuya, kumain ng kumain. Ano ho, na hindi niya maarok sa kanyang puso, sa kanyang isipan, na binibigay pala sa kanya sa araw-araw, ay parang makasapat sa kanyang patuloy na pamumuhay. Ano ho? Minsan mga bagay, may mga bagay mga kapatid na hindi natin napapansin na yung pala yung paunti-unting biyaya na binibigay sa atin ng Diyos, na paunti-unti, para malit sa atin yung ating soul, yung ating kahilingan, ano ho, ay binibigay pala ito ng Diyos ng paunti-unti. Kaya sinasabi ko ng Panginoon, ano ho, kung tayo daw po tumatanggap ng pagpapala, huwag tayo makakalimuta, magpasalamat. Malaki man daw maliit, basta biyaya, salamatan natin. Ang sabi nga po ng Panginoon kahit pa yan ay pagsunod sa buhay, thank you Lord! Huwag mo lang sasabihin, more! More! Baka hindi mo na kayanin. Ano ho? Thank you na lang po. Sana po sa uulitin ay mas maganda. Ano ho? O mas malaki. Pero mga kapatid, ano ho? Minsan ho, sa atin pong paglilingkod, parang nagiging stagnant talaga yung isang bagay. Pero dahil napapansin mga kapatid, paunti-unti pala, kapag tayo binibiyayaan ng Diyos, kung makikita mo yung picture ng maliliit na bagay at pinagsama-sama mo siya, malaki pala siya. So ano ang importante, Padre? Ang importante, nabubuhay tayo. Number 1. Pangalawa, hindi tayo nagugutom. Lalo na ako, mukha naman akong pinabayaan. Ano ho? Hindi ka nangangayayat kasi ayaw mong kumain. Ang importante, masaya ka. Ano ho? Kaya nga sa dulo, dapat, ano man ang dumating sa ating ulit, malaki, ating pasalamatan. Huwag nating hayaan na ito ay kunin ng ibon. Yung biyaya na ito. Kasi maaari na sa hatong magpasalamat ka pa, nagalit ka pa kasi sinabi mo, kulang. Hindi sapat. Kasi po mga kapatid, meron tayong expectation sa buhay natin, o goal sa buhay natin, na kapag hindi mo na-reach, yung ina-expect mo, malungkot ka, nasabihin mo, kulang. Ano? Ito po yung una. Yung pangalawa ng po ay sinasabi, ay nalaglag sa batuhan. Kapag ito ng lupa, ito kaagad ay matay. Isipin natin, bakit kaya ganoon? Marami na una sa amin, pero hindi na namin nakita. Siguro, kinuha na sila ni Lord. Sinong Lord? Lord of the Ring? Gambling Lord? Lord of Drugs? O Lord in Heaven?
O Lord in hell. So ano man sa mga kapatid na ho, isipin natin, kung ang biyaya ng Diyos na kaloob sa atin, na tayo yung nakatake, binigyan niya ng pagpapala at bigyan naman ng Espiritu, may dinais ng Diyos, matulog tayo sa kinong halimbawa. Paano kung paraan, Padre?